Subukan nyo na bang tumayo sa isang lugar na hindi pantay? Nasubukan nyo na. Ano pakiramdam? Ano pakiramdam ng tumayo sa hindi pantay na lugar? Ha? Tagilid. No? Kagaya nito, tagilid. Napansin nyo, yung isa kong paa ay straight, pero yung isa kong paa nakabaluktot. Pantay po yan, ha? Pantay po yan. Pero kapag doon kayo tumingin, ito po, nakaganon yan. Doon sa labas, pag tinignan nyo siya, nakatagilid po talaga to, literal na nakatagilid. Kaya ako, straight yung isa kong paa, yung isa nakabaluktot. Kaya minsan nahihirapan na ako maglakad. Ganun na ako maglakad. Kasi hindi na pantay. Pero kidding aside, mahirap po talagang tumayo sa isang hindi tuwid na daan. Kasi po pwede kang mabuwal. Okay? Malinaw po ang sinabi ng mga talata na sinabi ng ating Panginoong Hesus na ang taong nagtayo sa bato, okay? Ito hindi agad mabubuwal. Ngunit, ang taong nagtayo ng bahay sa buhanginan, kapag dumaan ng matinding unos, bagyo o malakas na hangin, madali itong mabubuwal. Wala naman kayo sigurong nakitang bahay na nagtayo sa dalampasigan, tama? Kasi in any moment, pwedeng tumaas yung tubig, pwedeng tangayin ng alon. Diba? Sino ba naman kaya magtatayo ng ganung bahay, no? Doon sa pinaka shore ng dagat. Wala naman sigurong makakapag-isip ng ganon. Ngunit sa ating pananampalataya, no? Madalas meron. Hello? Madalas, hindi natin alam kung ano yung pundasyon na ating tinatayuan. Kaya mga kapatid, the Lord is reminding us today that we should lay our foundation before the Lord Jesus Christ. Okay? Na yung matibay nating pundasyon na kailanmay hindi magigiba ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. And the first thing that we need to do is to know Him and to acknowledge Him in our life. Kailangan natin siyang kilalanin ng mabuti, ng masinsinan sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Dahil ang sinabi ng salita mula sa Proverbs chapter 1 verse 7, Kawikaan 1:7. Sige nga, basahin natin sa Tagalog. Kawikaan 1:7. Pwede bang i-flash? Okay? Proverbs chapter 1 verse 7. Basahin ko po muna sa English. Sabi po dito, Fear of the Lord is the foundation of true knowledge. But fool despise wisdom and discipline. Sabi po sa Tagalog, ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan, ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Dalawang bagay po. Jesus declared two types of people in this message. Dalawang uri ng tao, the wise and the fool. Okay? Ang madunong at ang hangal. At gusto niyang ipaunawa sa lahat ng nakapakinig ng kanyang mahabang mensahe na kung ang aking mga salita'y hindi niyo isasagawa, magkakaroon ng problema. Dahil ang totoong mananampalataya at ang totoong naniniwala kay Jesus ay isinasagawa ang kanyang mga sinasabi. Ulitin ko po, ito ay pagpapaunawa sa bawat isa sa atin na kung tayo ay sumusunod sa Kanya, atin pong makakamtan yung totoong buhay, which is your eternal life. Ito po yung dahilan kung bakit ito itinuro ng ating Panginoong Hesus. Isa lang po ang direksyon nito. Ang direksyon nito ay para makamtan mo yung buhay na walang hanggan. Mga kapatid, nakakalungkot dahil may paalala ang Panginoon sa atin. Sabi ko nga kanina, assess natin yung sarili natin
let us know our foundation. Kasi kung hindi talaga natin kilala yung foundation na tinatayuan natin ngayon pa lang, paalalanan ko kayo, kailangan nyo na siyang kilalanin. Bakit? At the end of the day, kung hindi mo siya kilala, hindi ka rin niya kilala. At kung hindi mo alam kung saan ka nakatayo ngayon, malamang hindi ang Panginoong Hesus ang tinatayuan mo. Bakit? Ang sabi niya sa Matthew chapter 7, verse 23, ganito lang naman. Ang sabi ng Panginoon, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Part ito ng message. Gusto ko lang pong unawain nyo. Parte ito ng mensahe at gustong sabihin ng Panginoon na kung hindi mo talaga ako kilala, kailangan mo na akong kilalanin ngayon pa lang. Dahil ang totoong kumikilala sa Panginoon ay hindi po yung nanampalataya lang pagkatapos ay hindi sumusunod sa kanyang mga salita. Because the wise person listen. To His Word. Iniintindi niya, isinasabuhay niya yung salita ng Diyos. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, suriin natin ang ating pananampalataya. Tingnan natin ano yung kalagayan natin. Para alam natin, saan ba tayo nakatayo ngayon? Bakit ko paulit-ulit sinasabi ito? Para alam natin kung anong kondisyon natin. Kapag alam mo yung kondisyon mo, alam mo yung gagawin mo, tama? Tama ba? Pag alam natin yung kondisyon natin, alam natin yung gagawin natin. At ano yung dapat nating gawin? Dahil kung hindi natin ito nauunawaan, mga kapatid, gusto ko lang pong ipaalala sa inyo. Ngayon pa lang po, let's begin to create better relationship with God, especially with Jesus. Mas maglaan po tayo ng panahon, ng oras sa Kanya para mas lalo natin siyang makilala. Kahapon lang po, meron akong mga kinausap and ito yung paalala ko sa kanila. Sabi ko, alam niyo kung bakit bumalik kayo sa dati yung sitwasyon? Naging kampante kayo sa pananampalataya ninyo. Nung naging okay na kayo, nakalimutan nyo na makipagrelasyon sa Panginoon. At nung nagkaroon ng pagkakataon yung kaaway, take note, nung nagkaroon ng pagkakataon yung kaaway, ang ginawa ng kaaway, binalik sila doon sa kung anong sitwasyon sila nung una meron. Sabi ko, hindi nyo napansin kung papaano kayo ginulo noon ay ganun din yung sitwasyon nyo ngayon? Ang pinagkaiba lang, ngayon, aware kayo. Isa lang po ang paalala ko sa kanila. Paigtingin ninyo ang pakikipagrelasyon nyo sa Panginoon. Kilalanin nyo siya. Patuloy nyo siyang kilalanin. Dahil nung kinikilala nyo ang Panginoon, nagiging okay yung sitwasyon nyo eh. Pero nung nalayo na naman kayo sa Panginoon, ano nangyari? Bumalik na naman sa dating sitwasyon. Meron po bang aware dito? Sino po ang nakaranas ng ganong sitwasyon? Hindi po madaling maging mananampalataya. Dahil kapag malayo tayo sa Panginoon, dadagsain na naman tayo ng tukso, ng problema, ng mga sitwasyon na hindi nakakatulong sa ating pananampalataya. Kaya marapat na tayo po ay lumapit sa Panginoon at kilalanin natin siya. Dahil totoong merong kayang gawin ng ating Panginoon. Mga kapatid, paalala lang po. Ito yung dalawang bagay na dapat nating alalahanin. Una, we need to obey Him. Hello? We need to obey Jesus. Why?
Ang sabi dito sa verse 24, anyone who listen to my teaching and follows, it is wise. Kung sino daw po ang nakikinig at sumusunod sa katuruan ng ating Panginoon ay siyang matalino. Ang kanyang paghahalimbawa ay isang lalaking nagtayo ng bahay sa isang matibay na pundasyon. Dahil yun po ay totoo. Kung alam natin kung sino yung pundasyon ng ating pananampalataya, kailanman hindi tayo magigiba. For the Lord is my tower. Diba? Yung kanta, diba? Siya ang aking matibay na luklukan na kailanman hindi magigiba, mawawasak. Ang sabi nga ni Santiago sa kanyang mga salita, in James chapter 1, sabi niya dito in verse 19 hanggang verse 25, sabi niya, understand it. My dear brothers and sisters, you must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Human anger does not produce the righteousness God desire. So get rid of all the filth and evil in your lives and humbly accept the word God has planted in your hearts. For it has the power to save your soul. Verse 23. Verse 22, sabi dito, wag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili nyo. Next verse. Dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumingin sa salamin na pagkatapos makita ang sarili ay umalis at agad kinalimutan ang ayos niya. Next verse. Ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautusang ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakakalimot agad ay taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. Hello? Sabi ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Santiago, wag lang po tayo tila'y mga tagapakinig at hindi gumagawa ng kanyang mga salita. Dahil kung ating pong pagmamasdan yung pananampalataya natin, marahil isa tayo doon sa mga nagtayo ng ating bahay sa buhanginan. Mabuwal lang panandalian, malalayo na tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Kasi ang taong nagtayo ng bahay sa batuhan, anumang bato, malakas na hangin, bagyo ang dumaan, siya'y mananatili sa kanyang pananampalataya. Alam niyo po, noon pa man ay illustrate yung faith na parang ganito. Alam ko kala Nanay Cora, maraming niyog sa inyo, sa inyong probinsya, tama? Maraming kanyugan. Pero napansin niyo yung niyog kapag may bagyo? Nakakita na kayo ng niyog na dinaanan ng bagyo? Malalagas ang mga dahon nito, ang mga bunga nito, pero ito'y mananatiling nakatayo. Bagamat ito'y mataas. Okay? Bakit? Pag pinansin ninyo yung pundasyon ng niyog, yung kanyang ugat sa ilalim, napakalalim. Yung minsan nga umaangat pa sa taas para makita nyo. Pag nakita nyo, bakit? Napaka-importante ng pundasyon. At kapag hindi si Kristo ang pundasyon natin, mabilis tayong mabubuwal, mga kapatid. Jesus is talking about the true foundation of our faith, and that is Jesus. His Word, His life sa buhay natin. Kaya nga dapat mas kilalanin natin siya Mas maunawaan natin, sino ba talaga si Kristo sa buhay natin?
Hindi lang po siya nagbigay ng buhay, namatay, nagdusa para sa ikaliligtas natin. Kung hindi siya yung pinagmulan ng lahat. Siya yung matibay nating sandigan. He is our chief cornerstone. Na kung tayo ay nakatayo sa Kanya, sa pamamagitan ni Jesus, kailan may hindi tayo magigiba. At tunay nga na ang ating Panginoong Jesus ang ating kailangan. Yung kanta natin kanina, di ba? Di ka maikukumpara sa kahit na kanino pa man. Di ka maihahambing sa sanlibutan pagkat ikaw ang mas higit kong kailangan. Mga kapatid, uulitin ko lang po. Sa ating pananampalataya, wala tayong ibang kailangan kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya yung magpapatibay sa atin. Siya yung magbibigay sa atin ng kalakasan, ng pag-asa para magpatuloy sa ating pananampalataya. The only thing that we need to do is to obey Him. Pakinggan natin yung mga sinasabi ng ating Panginoon. Dahil kung walang maggagabay sa atin, walang magbibigay sa atin ng mga paalala, prescriptions, para sa pananampalataya natin, para maging matibay, wala pong mangyayari sa atin. At the end of the day, wala po tayong pinagkaiba dun sa dati nating buhay. Dahil parang nga nangyari, pumunta lang tayo sa simbahan na ito para dumalo ng araw ng linggo, pagkatapos ay wala na. Balik na naman po tayo sa dati nating buhay, sa dati nating kalagayan. Walang nagbago. At mahirap na pong magpatuloy sa pananampalataya natin ngayon, lalo tigit na sa mga huling araw na tayo. Kahapon lang po, habang naghahanap kami patuloy ng pwede naming makakitang bahay, meron po kaming nakita na medyo malaki yung presyo sa halagang 6 na milyon, parang mas malaki pa tong church natin. Pero nung nakita namin, napakaganda. Kompleto ng structures. Pero kaming dalawa, nag-iisip kami, saan natin ilalagak yung ating investment? Nag-iisip kami kasi yun talaga yung plano namin for next year para makapag-invest na. Ang sabi sa amin ng babae, bago kami umalis, Sir, sana mag-invest po kayo sa amin. You know, sometimes, meron tayong mga investment na hindi natin iniisip saan talaga natin siya ilalagay ng maayos. Ang tanong ko ngayon, saan nyo i-invest yung eternal life nyo? Saan nyo gustong ilagak yung buhay ninyo pagkatapos nyo mamatay sa mundong ito? Sa Panginoon ba? O doon sa investment na in-offer sa atin ng kaaway? Ang sabi sa amin, Sir, by next year, madadagdagan pa po ng presyo yan. So, susunod po na taon, 8 million na po ang pinag-uusapan natin. Imagine niyo yun? Every year, tumataas yung price ng mga bagay dito sa mundo. At kung hindi tayo magiging wise, kung saan natin ilalagak yung mga bagay na yun, po pwedeng, mahirapan tayo, mapahamak tayo. So, habang bumabiyahe kami, nag-uusap kami, what if maghanap na lang kaya tayo ng mga ganitong bahay na pwedeng idaan sa pag-ibig. Kasi hindi pwede pag-ibig yun eh. Ang doon, bangko. So hindi siya pwedeng padaanin sa pag-ibig. Alam niyo yun, sa mundong ito, wala na po talagang madali. Okay? Kailangan lahat gagamitan mo ng lakas, ng strength para makuha mo yung isang bagay. At yun po hindi madali. Dahil tatakbo po yan ng mahabang panahon. Nag-uusap kami, sabi niya, 20 years mong babayaran yung bahay. Ilang taong ka na nun? 20 years from now. Kasama yung 3 taon, 23. Ilang taon na ako? 60 plus. Imagine yun. Kailangan yung bunuin yun. Huh?
Ang sunod na tanong, worth it ba yung investment? Kapaki-pakinabang ba yung magiging investment? Kasi kung sinunod namin yung kanilang sinabi, pwede kaming mag-give in doon sa bagay na yun. Kasi, malilas kami ng 100,000 eh. Malaking bagay. Pero ang tanong, may pambayad ka ba? Wala. Okay? So you see, makikita natin na doon pa lang sa bagay na yun, kailangan na natin gamitan ng wisdom. And to know Jesus is the beginning of knowledge and wisdom in our life. That's why today, let us start to obey Him and let us lay our foundation with Jesus Christ. Hello. I'm talking about those who are wise and listening to the Word of God with application. Okay? Hindi ko po sinasabi na hindi tayo madunong. What I mean, if we listen and we act according to the Word of God, we considered wise by the Word. Si Jesus ang nagsabi nun, hindi ako. Ngunit, ang mga taong hindi tutugon sa kanyang mga salita, anong sabi niya? Ay parang taong nagtayo ng bahay sa buhanginan. Paki-flash nga, Cathy, in verse 26. Anong sabi? Matthew 7 verse 26, ang sabi niya, ngunit ang sino mang nakikinig sa aking mga salita pero hindi naman ito sinusunod, ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Ilang Bible verses po ang alam ninyo at ilang Bible o biblical teachings na po ang narinig ninyo. Ang susunod kong tanong, ilan na po yung nai-apply natin sa ating buhay nung nagsimula tayong sumunod sa Panginoon? Dahil kung tayo ay tumutugon sa Kanya, I will tell you, the Lord says, the Lord will bless you. Tama? Pagpapalain ka ng Diyos, bibigyan ka niya ng karunungan, bibigyan ka niya ng katalinuhan. Bakit? Dahil ito yung dapat nating gawin. Ngunit sa mga sino mang hindi sumusunod, okay, sa salita ng Panginoon, maaring ito'y ikapahamak natin. Aware naman kayo sa story, di ba? Nang dalhin ng Diyos ang mga Israelita sa ilang. Aware naman kayo, tama? When Moses bring them in the desert, gaano sila katagal nagstay doon? Sino lang yung nakapasok sa promised land ng Lord? Yun lamang sumunod sa pinagagawa niya at hindi natakot. Si Joshua at saka si Caleb. Nakapasok sila. Nakita nila kung ano yung itsura ng promised land. Pero si Moses, hindi man lang niya nasilayan, ni nakita ano yung itsura ng lugar na yun. At ang dahil sa kanilang katigasan ng ulo, ano nangyari? Karamihan sa kanila nagkandamatayan sa ilang. Dahil sa pagrereklamo, bagamat alam naman nila na may Panginoon, pero sa kanilang pagsuway at hindi pagsunod, anong kaakibat nun? Kamatayan. Kapahamakan. Kaya mga kapatid, kung merong paalala sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, mas mainam na po natin itong isagawa at gawin at sumunod sa Kanya. Pasasaan pa't masasayang ang ating pananampalataya. At darating ang panahon, sasabihin natin, Lord, umaattend kami dun sa church sa Phase 7 eh. Every Sunday nga, nandun ako. Maganda pa nga, magara pa nga yung damit na suot-suot ko. Pero bakit naman ganun? Parang hindi ako welcome. At hindi mo ko pinapasok. Diba? Ayoko naman dumating sa punto ng bawat isa sa atin, ganun yung ating litanya sa Panginoon. Prayer meeting, Lord, nandun ako.
Discipleship, nandun ako. Pero ba't at the end of the day, hindi tayo makakapasok sa kanyang kalooban? Dahil malinaw ang sinabi ng Panginoong Yesus eh. Siya lamang gumagawa ng kalooban ng aking amang nasa langit. Hello? Ano po ba yung pundasyon na pinanghahawakan natin ngayon? Because if we standing on the foundation which is Jesus is the one who leads, may pinagagawa sa atin ng Panginoon. Bukod sa pagsunod sa Kanya, we should obey His word. In this long message, isa sa pinakamainam na mensahe ng Panginoon dito ay ibigin ang ating kapwa at mahalin siya. To summarize everything, yun yung bagay na gustong ipagawa niya sa bawat isa. Kaya habang tinuturo niya itong mahabang mensahe na ito, it is your choice. Hello? Meron kang desisyon. It's either you will do it or not. Susunod ka ba o hindi? Laging may option na binibigay ang Panginoon. Susunod ka ba sa akin? O mas mamahalin mo yung sarili mo? Okay? Hindi tayo binigyan ng dikta ng Diyos kung hindi nagbigay siya sa atin ng utos para tumugon ka rito. Ngayon ang tanong, handa ba kayong tumugon doon sa panawagan ng Panginoon na gawin yung mga bagay na ito? Alam niyo kung bakit? Matatalino na itong mga Israelita na ito kung tutusin pagdating sa kautusan ng Diyos. Kaya nung narinig nila yung Panginoon na iba yung atake sa pagtuturo, namangha sila. Okay? Kasi hindi na bago sa kanila yon. Napakinggan na nila yun sa mga sinagoga, napakinggan na nila yun sa mga lansangan na ibinapamahagi. Ngunit, iba nung narinig nila yung sinasabi ng Panginoon. Kaya sa bandang huli, sila'y namangha sa Kanya. Nagulat sila kung papaano ito ay pinamahagi ng ating Panginoon. Bakit? Dahil gustong ituro sa atin ng Diyos na higit sa lahat na maunawaan natin sino ba yung ating pundasyon. And Jesus is our foundation, especially sa pananampalataya na meron tayo. Mga kapatid, matatapos na naman itong linggo na ito, ilang pikit lang ng mata nyo, linggo na ulit. Kaya lang, ano yung bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon? Habang kinikilala po natin siya ngayon, wala tayong ibang gagawin kung hindi ibigin siya. Mahalin siya. Yun po muna yung siguro ipapagawa ko sa bawat isa sa atin. Dahil mahirap pong gawin yung bagay na pinagagawa ng Diyos kung hindi natin mahal yung Diyos na nagpapagawa nito. Parang ganito lang. Ang hirap sumunod sa utos na hindi mo kilala kung sino yung nag-uutos. Tama? Kaya minsan magtatanong ka sino ba nag-utos? Pag sinabing si mama, susunod yan. Tama? Pero pag si ate, bahala siya dyan. Pag si kuya, naliban na lang kung may takot kayo sa kuya nyo, susunod kayo. Pero kung wala, hayaan mo siya. Kaya hindi kayo okay. Hindi ka susunod, tama? Pero pag si mama o si papa yung nag-utos, sunod kasi baka mapalo. Tama? O kaya si tita, o kaya si tito, o kaya si lolo, si lola. Tama? Ang Diyos na ang nag-utos sa'yo. Kapatid, ang sabi niya, sumunod, makinig. Kung nakikinig ka talaga, okay? Kung pinakikinggan mo talaga yung salita niya, nung may pinagawa ang Panginoon, dapat na nating gawin.
Balikan ko yung pinakamensahe ng Diyos. Dito sa aklat ng Mateo. Ang unang mensahe ng Panginoon, mga kapatid, una at maiksi. Matthew 4:17. Anong sabi niya? Matthew 4, verse 17. Pagkatapos nito, mananalangin na po tayo. Matthew 4:17, anong sabi niya? Simula noon, nangaral si Jesus at ito ang kanyang mensahe. Pagsisihan na ninyo ang inyong kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. That was the first message of Jesus. Pinakamaiksi, pero pinakamalaman. Mga kapatid, sa hindi pagsasagawa ng mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon, tayo po'y nagkasala. Aminado kayo doon? Aminado kayo doon na sa hindi pagsagawa ng kanyang pinagagawa ay nagkasala na po tayo sa kanya. Una pa lang yung ibigin natin siya. Nagawa na po ba natin na ibigin siya ng buo? Nang wala tayong pinipili maliban sa Kanya? Nagawa na po ba natin yun? Kasi ang paalala niya sa atin, pagsisihan na natin yan, mga kapatid. Bakit? Malapit na siyang bumalik. Lagi tayong matatapos ng may pagsisisi sa Panginoon. Lagi nating ibibigay sa Kanya ano man yung mga bagay na nagawa natin na hindi kaaya-aya sa Kanyang kaharapan. Kaya nawa sa ating pagsisisi, hindi lang po ito ordinaryong pagsisisi na nagsusorry ka kasi hindi mo nagawa yung bagay na yun. Pag sinabi natin pagsisisi, kailangan natin baguhin yung isipan natin. Ano na ba yung uunahin natin? Sino ba dapat yung dapat nating unahin? Sa church na ito, hindi ko po kayo inuobligan lumabas para mamigay ng mga papel na nakasulat doon, mahal kayo ng Panginoon. Kung hindi, ang gusto ko lang pong ipaalala sa bawat isa sa atin, dapat si Kristo yung nakikita sa atin. Hindi lang nababasa sa papel, at nandoon tayo, nagbibigay nga tayo. We enjoy giving it. Nagiging parte tayo ng pag-share ng gospel, pero yung buhay natin, hindi nakikita si Kristo, magkakaroon po ng problema. Mas mainam na makita ng tao na si Jesus ay buhay sa'yo dahil yung matibay mong pundasyon ay siya. At siya yung lagi mong inuuna. Nilagakan mo ng pag-ibig, ng pagmamahal. Kaya nung nakita ka niya, parang kakaiba to ah. Di ba yung mga tao nagulat kay Jesus? Bakit? Hindi naman sila namangha dahil ang galing niya magturo. Namangha siya. Namangha yung mga tao dahil kakaiba siya. Nakakarinig din kami ng nagmimensahe, pero bakit magkaiba sila? Alam niyo pong pinagkaiba? Kasi yung Ama nakikita kay Jesus. Di ba sabi ng mga disciples niya, gusto naming makita yung Diyos. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ako at ang Ama ay iisa. Bakit? Kasi kung ano yung Ama, yun yung ipinamumuhay ni Jesus. Kaya mga kapatid, kung sino si Jesus sa buhay natin, siya yung ating ipamuhay. Hello? Alam ko po hindi madali. Okay? Hindi siya ganun kadali. Pero, kung ilalagak natin sa Panginoon lahat ng bagay, if we surrender everything to Him, mamuhay tayo na may pagkasunod sa Panginoon. Nung sinabi ng Lord, love your enemy and pray for those who persecute you, nung ginawa mo yon, mawiwin mo pa yung kaaway mo eh. Tama? Tama ba? Mawiwin mo pa yung kasamaan mo ng loob. Tama ba? Bakit? Yun yung sinabi ng Panginoon eh. Nung sinabi ng Panginoon, pakainin mo yung mga
tao sa lansangan. Sapagkat kapag ginawa mo yun, ginawa mo na rin yun sa akin. Hindi naman nila makikita yung ginawa mo bilang, mabuti ka. Huwag mo lang bibidyoan yung sarili mo. Okay? Okay? For the blog or content. No. Bakit? Greater is the reward in heaven if you lend your hand to the poor. Ang sabi nga ni James, that is the true religion. Ano yun? Pagkalinga sa mga byuda at mga taong nangangailangan. Yun ang totoong relihiyon. Sabi ni James. Hello? Are we willing to surrender everything sa Lord? Mga kapatid, sa oras na ito, wala po tayong ibang gagawin. Anong sabi lang? Magsisi tayo eh. Tama? Magsisihan na natin yung mali nating ginawa sa Panginoon. Dahil sa hindi pagtugon sa Kanyang panawagan, tayo ay nagkasala sa Kanya. Okay? Kung meron pa kayong mga taong hindi pinapatawad, ngayon patawarin nyo na. Gaya ng patawad ng Panginoong Jesucristo sa atin. Kung meron man kayong mga kapatid na nakaalitan, talk to them. Okay? Have peace with them. Love them. Kasi yun yung pinagagawa ng Panginoon eh. Let us all be founded by the love of God. Nanawa yung pag-ibig lang niya yung mamutawi sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay po ba yun? Ulitin ko po. Lapit nang bumalik ang Panginoon. Sapagkat nasa mga huling araw na po tayo. Tayo po'y magkasisi. At sumunod sa ating Panginoon. Mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Ating pong ilapit yung ating sarili sa Diyos. Huwag niyo munang pansinin yung katabi niyo. No? Isipin niyo muna na yung kaharap niyo ngayon yung Panginoong Jesucristo. Ano yung bagay na gagawin sa atin ng Diyos kapag tayo lumapit sa Kanya, tumingi tayo ng kapatawaran. Tayo po'y lumapit sa Diyos na may pagtitiwala. Ilagak natin lahat sa Panginoon, anuman yung mga bagay na ating nagawa na hindi ayon sa Kanyang kalooban. Yes, Lord. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kami po'y nagsusumamo, tumihingi ng kapatawaran. O Diyos, Ikaw nga po ang patuloy na kumalinga sa amin. Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo, tumihingi ng kapatawaran. Tunay nga nawa, O Diyos, Ikaw ang aming kailangan. Ikaw po ang aming pundasyon, kasapatan sa aming mga pananampalataya. Kaya Panginoon, kami po'y inyo pong patawarin, bigyan ng pagkakataon na lumakad, O Diyos, na Ikaw, O Diyos, ang aming tangan-tangan. Salamat, Panginoon. Dahil sa oras na ito, wala kaming ibang kailangan kung hindi Ikaw lamang, O Diyos. Walang sino mang makakapantay sa inyong kadakilaan, sa inyong pag-ibig at kasapatan sa aming mga buhay. Kaya, O Diyos, hayaan mo, Panginoon, na sa oras na ito, O Diyos, aming ilagak ang aming pagtitiwala sa inyo. Pangunahan mo kami, Ama. Pangunahan mo kami sa aming mga buhay. At
At hayaan mo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, O Diyos, ang bawat isa sa amin ay magsasagawa ng anumang mga bagay na nais niyang aming gawin sa aming mga buhay bilang mga mananampalataya. Lord, teach us how to obey you, Lord God, how to love you sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, sa oras na ito, mas lubusan ka naming makilala sa pamamagitan ng aming mga pananampalataya. At hindi, O Diyos, kami manahan sa aming sariling mga kagustuhan. Bagkus, Ikaw nga, O Diyos, ang manguna sa aming mga buhay. Hayaan mo, Panginoon, na yung aming mga pananampalataya ay lakipan namin ng mga gawa. Dahil ang pananampalatayang walang gawa ay patay, O Diyos. Kaya hayaan mo na sa mabubuting gawang aming gagawin, Panginoon, ito'y nakapaloob sa inyong mga salita. At ikaw, Jesus, ang maitatanghal sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Hayaan mo na ang mga pusong nababagbag ngayon, Panginoon, pusong matigas ay inyo pong palabutin, Panginoon, at bigyan ng panibagong puso na sa inyo lamang sumusunod. Salamat, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na sa oras na ito, Ikaw lang, O Diyos, ang aming tinatangkilik at sinasamba, pinapupurihan at dinadakila sa aming mga buhay. Kaya, O Diyos, samahan mo kami sa oras na ito, dahil Ikaw lang, Panginoon, ang aming inanasa, Panginoon, at inaasahan sa aming pananampalataya. Tulungan mo kami, hayaan mo na ang inyong salita ay patuloy na tumimo sa aming puso at isipan, at ikaw lang po ang maitanghal sa aming mga buhay. Salamat, Jesus, at ito po ang aming dalangin sa inyo, Ama. Samahan nawa kami ng inyong banal na Espiritu Santo at tunay na mangusap sa aming mga buhay. Ito po'y aming inilalagak at nilalapit sa aming Panginoong Yesus. Amen. And amen.